Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Mahal mo mga magulang, sa ngalan ng simbahan, ay lubos akong nagpapasalamat sa inyong Panginoon sa pagdiriwang ngayon. Tunay na ito ay isang sa pinakamahalagang pangyayari sa buhay pananampalataya ng inyong mga anak. Ang kanilang unang pagmumulyo. Tatanggapin nila sa Jesus ang tinapay na nagbibigay buhay. Si Jesus ay ating daan, katotohanan, at ang buhay na walang hanggan. Mahal ko mga bata, tayo ay magpapuri at magpasalamat sa kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon sa ating anak. Ngayon, mga bata, ano ang inihiling ninyo sa ating inang simbahan? Sa pagtanggap ninyo kay Jesus. Kami po ay kanyang palalakasin, gagawin masunurin, at gagawin masisiglang kasapi ng simbahan. Bago natin ipagpatuloy ang pagdiriwang at ihandog ang ating sarili kasama ni Jesus, alalahanin natin ang ating mga kasalanan na siyang handa sa pakikipagtagpo natin sa Panginoon. Hingin natin ang kapatawaran niya upang mapaghandaan ang kanyang pagdating. Sino magpatawad ng aming mga kasalanan? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sino magpatawad sa aming patungo sa Ama? Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sino ang tinapay ng aming buhay? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Pagawaan tayo sa ating mga kasalanan at pagbabayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Ito'y aming narinig na, kaya naman aming alam. Nagbuhat sa aming ulo na sa aming isinaysay. Sa sarili naming anak, ito'y hindi inilihim. Ito'y aming isasaysay sa sunod na lahi namin. Panginoon ang nagbigay ng pagkain bumubuhay. Gayunpaman, itong Diyos nag-utos sa kalangitan, at ang mga pinto nito'y agad-agad na nabuksan. Bunga nito ang pagkain bumubuhos na parang All the time. God is good. All the time. Magandang umaga sa inyong lahat. Palakpakan natin si Lord. Alam ko, bago pa ang okasyon na ito, bago pa ang banal na pagdiriwang dito sa pag-isa, ay tuwang-tuwa na kayo. Andiyan na sa inyong mga puso ang kaganapan, yung excitement kung papaano at bakit yung tatanggapin si Jesus na ating Panginoon sa mga oras na ito. Lahat tayo kayo nakangiti. Lahat tayo kayo masaya. Lahat tayo kayo excited sa mangyayari sa pagtanggap natin kay Jesus sa banal na komunyon. Sino ba naman talaga ang hindi masaya? Kahit ako, nung una kong pagtanggap kay Jesus sa banal na komunyon, nung ako'y nasa elementarya grade 3, katulad niyo, ang saya-saya ko rin. Hindi mga oras, siguro mga 30 minutes, ando na ako kasama ang aking mga magulang. Ando na ako sa simbahan. Tuwang-tuwa ako. At nung magkita-kita na kami ng aming mga classmates, nagtatanungan kami, paano namin tatanggapin si Jesus? Ano ang mangyayari sa atin? Ano? Bubuyain ko ang banal na komunyon? Ano? Kakayaan kong matunaw na lang sa aking bibig? Mga tanong na minsan hindi namin kaya sagutin sa mga ganyang klaseng sitwasyon o pangyayari sa ating buhay. Pero ganoon pa man, kung ating isusumala, andyan ang gagalakan ng bawat isa. Alam niyo, mga bata, kung kilala niyo si Napoleon Bonaparte, isa siyang French Emperor na lahat ng bansa sa Europe, sinakop niya. At nag-isip pa siya na lahat ng bansa sa buong mundo sasakopin niya. Napaka-makapangyarihan si Napoleon Bonaparte. Isang araw, may nagtanong sa kanya, sabi, what was the most important day in your life? Ano ang pinaka-importante, pinaka-significante, pinaka-mahalagang araw sa buhay mo? Alam niyo, mga bata, yung nagtanong expected niya na sasagutin sa ganito, masaya ako dahil nasabot ko ang buong Europe. Masaya ako dahil lagi akong emperor. Masaya ako dahil mayaman ako. Masaya ako dahil makapagyarihan ako. Ganon ang expectation nung nagtanong at nagtatao sa paligid ni Napoleon Bonaparte. Pero alam niyo kung ano ang kanyang sagot, napakaganda.
sabi niya, the most important and the most memorable day of my life was my first communion day. Ang pinaka-importante, pinaka-mahalaga, at hindi ko makakalimutan araw sa aking buhay ay ang pagtanggap ko ng banal na komunyon. Hindi lang po kayo ang nag-iisa sa kagalakan sa kanyayang ito. Mayroon pa si Buzz Aldrin, di ba? Noong July 20, 1969, nagwasak na rin. Noong unang paglabag ng Apollo 11 doon sa buwan, itong si Buzz Aldrin, bago niya tinapang ang kanyang paa, tinanggap niya muna, kinain niya muna yung pabago sa kanya ng kanyang best friend na pare na banal na komunyon. Sabi ni Buzz Aldrin, bago ako yan aapak sa buwan, tatanggapin mo muna ang nagkabahay, ang nagbigay sa amin ng lakas na walang iba kundi si Jesus. May binigit siyang isang granong kusya na pinabawal sa kanya ng kanyang best friend na pare. Si Cardinal Newman, sabi niya, what are 4,000 pounds? When kung tulungan niyo siya sa kanyang kabutihan, pagmamahal sa at ang pagmalasakit para sa pagkalahating kapakalan, pakisagutin niyo ang mga katanungan nito. Mga bata, sa Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat at lumikha ng lahat ng lupa, kayo ba ay sumasampalataya? Sa isang anak ng Diyos, ang aming Panginoon Jesucristo, na ipinanganak sa Santa Maria Magdalena, ibinago sa krus, namatay, inibigay, muling nabuhay, at naluklok sa kanan ng Anak, kayo ba ay sumasampalataya? Kung kayo ay bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihan ng ating Panginoon Jesucristo, tayo ay pinatawag sa ating kasalanan nung tayo pinisilang sa tubig ng Espiritu Santo. Tulungan naman niya tayo mawalaging tapat sa ating Panginoon Jesucristo ngayon at magpasa walang